Kumusta po kayo, mga minamahal naming taga-subaybay at maligayang pagbabalik sa ating paboritong channel? Naway nasa mabuti po kayong kalagayan, saan man kayo naroroon sa mundo. Sabi nila, may mga pusong busilak na kayang magbigay liwanag sa pinakamadilim na tahanan at may mga kamay na may dalang ginhawa kahit pa ito'y nagmula sa pinakasimpleng pinagmulan. Ang kwentong ating tutunghayan ngayon ay isang patunay na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa salapi, kundi sa kakayahang maghilom at magmahal nang walang hinihintay na kapalit. Halina't pakinggan natin ang simula ng paglalakbay ni Diwa sa Casa Arkila. Ang dambuhalang bakal na tarangkahan ng Casa Arkila ay bumukas na may isang mabagal at kalawangin na tunog. Para kay Diwa Pagsibol, ito'y tila bibig ng isang higanteng nag-aanyaya sa kanyang pumasok o marahil para siya ay lamunin ng buo. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang mahigpit niyang hawak ang strap ng kanyang luma at nagkukulay ng bag. Sa loob nito ay ang iilan niyang damit, isang rosaryo na bigay ng kanyang ina at ang larawan nitong dahan-dahan ng niluluma ng panahon. Para sa iyo ito, inay. Kakayanin ko to. Ito ang bulong niya sa sarili, habang ang sinasakyan nilang luma at maliit na sasakyan ay marahang gumapang papasok sa malawak na lupain. Ang bawat metro na kanilang tinatahak ay tila isang milya ang layo palayo sa kanyang simpleng buhay sa Baryo Ginhawa. Nang sa wakas ay huminto ang sasakyan sa harap ng mansyon, napalunok si Diwa. Ang Casa Arkila ay hindi isang bahay. Isa itong palasyo. Matatayog ang mga haligi nito. Malalaki ang mga bintanang salamin na kumikinang sa sikat ng araw. Napapalibutan ito ng isang hardin na puno ng mga orkidya, arkila, na iba't iba ang kulay. Pero sa halip na magbigay ng saya, ang mga ito'y tila malamig na palamuti lamang sa isang malungkot na kaharian. Isang babaeng nasa mga 50 taong gulang, matangkad at may tuwid na tindig, ang naghihintay sa kanila sa may pintuan. Nakasuot ito ng unipormeng kulay itim at puti at ang kanyang buhok ay nakapusod ng napakahigpit na tila walang ni isang hibla ang maaaring magkamaling maligaw. Ikaw ba si Diwa Pagsibol? Tanong ng babae. Ang boses niya ay kasing lamig ng marmol na sahig ng mansyon, walang emosyon. O, opo. Ako po, sagot ni Diwa, bahagyang yumuko bilang paggalang. Ako si Silakbo, ang head housekeeper. Tandaan mo, Diwa, dito sa Casa Arkila, may mga patakaran. Ang una at pinakamahalaga sa lahat, alamin mo ang iyong lugar. Ang mga mata ni Silakbo ay tila mga laser na sinusuri si Diwa mula sa luma nitong tsinelas hanggang sa dulo ng kanyang buhok na itinali lang ng isang simpleng lastiko. Ramdam ni Diwa ang panghuhusga sa bawat titig nito. Halika, sumunod ka sa akin. Ihahatid kita sa magiging kwarto mo at pagkatapos ay ipakikilala kita kay Doña Mayumi. Sinundan ni Diwa si Silakbo papasok sa mansyon. Kung sa labas ay nakakamanghana, lalo na sa loob. Ang sahig ay sobrang kintab na pwede ka nang manalamin. Ang mga muebles ay gawa sa madilim at mabigat na kahoy. May isang dambuhalang chandelier na nakabitin sa gitna ng kisame. Pero sa kabila ng lahat ng karangyaan, may isang bagay na wala dito. Ang init ng isang tahanan. Malamig ang bawat sulok. Tahimik. Tila may isang mabigat na kalungkutan na nakabalot sa buong kabahayan. Habang naglalakad sila sa isang mahabang pasilyo na puno ng mga mamahaling painting, isang malakas at makapangyarihang boses ang biglang umalingaw-ngaw. Silakbo, napatigil ang dalawa. Isang matangkad na lalaki, nasa mga 60 taong gulang, ang lumabas mula sa isang malaking pinto na gawa sa nara. Mayroon itong mga guhit na ng pag-aalala sa noo at ang kanyang mga mata ay matalim. Ito si Don Dakila Bantayog, ang hari ng palasyong ito.
Hindi man lang niya tinapunan ng tingin si Diwa. Ang atensyon niya ay nakatuon lamang kay Silakbo. Nakausap mo na ba si Dr. Alcaraz? Ano ang sinabi niya? Opo, Don Dakila. Papunta na raw po siya mamayang hapon para sa check-up ni Doña Mayumi. Sagot ni Silakbo. Ang boses ay puno ng paggalang. Tumango si Don Dakila, ngunit hindi pa rin nawala ang pag-aalala sa kanyang mukha. Doon lamang niya napansin ang pagkakaroon ni Diwa na nakatayo sa likod ni Silakbo. Tiningnan niya ito, ngunit ang tingin niya ay tila tumatagos lamang. Para siyang isang gamit, hindi isang tao. Sino yan? Ang bago pong katulong, Don Dakila. Si Diwa. Mabuti, sabi lang ng Don, at muling pumasok sa kanyang opisina. Isinarado ang pinto ng malakas. Iyon lang, ganoon kabilis. Ni hindi man lang siya binati. Pakiramdam ni Diwa ay lumiit siya hanggang sa maging sinliit ng isang langgam. Huwag mong personalin, sabi ni Silakbo na tila nabasa ang nasa isip niya. Maraming iniisip si Don Dakila. Tungkulin natin na huwag nang dumagdag pa ron. Maliwanag? Opo, mahinang sagot ni Diwa. Sa wakas, dinala siya ni Silakbo sa isang malaking silid sa ikalawang palapag. Sa loob, nakahiga sa isang malaking kama ang isang babae. Maputla ang kanyang balat at payat ang pangangatawan, ngunit nang imulat niya ang kanyang mga mata at ngumiti ng bahagya, tila nagkaroon ng kaunting liwanag sa madilim na silid. Ito si Doña Mayumi. Halika, iha, lumapit ka, sabi niya sa isang boses na mahina ngunit malambing. Lumapit si Diwa, yumuko ulit para magmano. Nagulat siya nang hawakan ni Doña Mayumi ang kanyang kamay at marahang pinisil ito. Ikaw pala si Diwa, taga Baryo Ginhawa ka raw. Tama ba? Opo, Donya, sagot ni Diwa. Nagulat na may alam ito tungkol sa kanya. Maganda roon, payapa, sariwa ang hangin, sabi ni Doña Mayumi at may bahid ng lungkot sa kanyang mga mata. Tila may isang alaalang bumabalik. Sana'y magustuhan mo rito sa amin, kahit na medyo iba. Huwag na ninyong masyadong kausapin ang bata, Donya. Kailangan ninyong magpahinga. Sabat ni Silakbo. Ang boses ay nagbabalik sa dati nitong lamig. Ngumiti lang si Doña Mayumi kay Diwa. Isang ngingiti na nagsasabing, pasensya na. Sa maikling sandaling iyon, naramdaman ni Diwa ang unang bugso ng init at kabutihan sa loob ng Casa Arkila. Para siyang isang uhaw na manlalakbay na nakahanap ng isang patak ng tubig sa gitna ng disyerto. At sa puso niya, nangako siyang aalagaan niya ang nag-iisang ilaw sa malungkot na tahanang ito. Matapos ipakilala, dinala siya ni Silakbo sa magiging silid niya sa servants' quarters. Maliit lang ito, kasya lang ang isang papag, isang maliit na aparador, at may isang maliit na bintana na nakatanaw sa pader na bato sa likod ng mansyon. Malayo sa karangyaan ng mga silid na nadaanan nila. Ngunit para kay Diwa, sapat na ito. Ito ang kanyang munting mundo sa loob ng dambuhalang kaharian. Nang gabing iyon, habang ang buong bahay ay nababalot na sa katahimikan, hindi mapakali si Diwa. Hinahanap-hanap niya ang tunog ng mga kuliglig at ang amoy ng basang lupa mula sa kanilang baryo. Dito, ang katahimikan ay tila nakakabingi. Bumangon siya upang uminom ng tubig sa kusina. Dahan-dahan siyang naglakad sa madilim at mahabang pasilyo, maingat na huwag gumawa ng anumang ingay. Pagdaan niya sa tapat ng opisina ni Don Dakila, napansin niyang bahagyang nakaawang ang pinto. May liwanag na nagmumula sa loob at may boses siyang narinig. Boses ni Don Dakila, ngunit iba na ang tono. Wala na ang kapangyarihan at ang lamig. Ang naririnig niya ngayon ay isang boses na basag at puno ng pagmamakaawa. Sumilip siya ng kaunti. Nakita niya ang Don na nakatalikod. Kausap ang isang tao sa telepono. Ang kanyang mga balikat ay nakakrus, tila pasa ng buong mundo.
At narinig ni Diwa ang mga salitang hinding-hindi niya malilimutan. Gawin niyo ang lahat. Bayaran ko kayo kahit magkano. Humihikbi ang boses nito. Hindi ko na kaya pang mawalan ulit. Pakiusap, hindi na ulit. Pagkatapos noon ay isang matagal na katahimikan, nanigas si Diwa sa kanyang kinatatayuan. Ang hari ng Casa Arkila, ang makapangyarihang Don Dakila Bantayog, ay umiiyak. At sa likod ng kanyang malamig na maskara, may itinatago itong isang napakalalim na sugat at isang napakatinding takot. Anong pagkawala ang tinutukoy niya? Dahan-dahang umatras si Diwa, bumalik sa kanyang silid, at ang tanong na yon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan hanggang sa siya'y makatulog, dala-dala ang bigat ng lihim na hindi niya sinasadyang marinig. Sa loob ng kanyang marangyang opisina, ang tanging maririnig ay ang mainip na tiktak ng lumang grandfather clock sa sulok. Para kay Don Dakila Bantayog, ang bawat tunog niyon ay tila isang martilyong pumupukpok sa kanyang sentido. Isang paalala ng bawat segundong lumilipas na lalong nagpapahina sa kanyang asawang si Mayumi. Hindi niya napigilan ang sarili. Binuksan niya ang isang maliit na drawer sa kanyang mesa. Mula roon, kinuha niya ang isang kuwadrong yari sa pilak. Sa larawan, isang batang lalaki na may 5 taong gulang ang nakangiti ng pagkatamis-tamis. Ang mga mata nito ay katulad ng kay Mayumi. Gabriel, anak. Isang pamilyar na kirot ang muling sumundot sa kanyang puso. Ang kirot ng pagsisisi. Naaalala pa niya ang araw na yon. Ang malakas na buhos ng ulan, ang madulas na kalsada, ang nakakasilaw na ilaw ng truck. Isang iglap lang, at binawi sa kanila ang lahat. At sa loob ng maraming taon, isinisisi niya sa kanyang sarili ang lahat. Ang pagmamadali niya sa pagmamaneho, ang hindi niya pag-iingat. Ang pagbubuntis ni Mayumi ngayon ay ang kanilang pangalawang pagkakataon. Isang himala. Ngunit ang himalang ito ay napakatagilid. Mahina ang kanyang katawan, maselan ang kanyang kalagayan, at ang takot na baka maulit ang bangungot ng nakaraan, ay unti-unting pumapatay kay Don Dakila sa loob. Ito ang dahilan ng kanyang pagiging malamig, ang kanyang pagiging istrikto. Ito ang kanyang kalasaglaban sa sakit. Bumalik siya sa kasalukuyan nang may kumatok sa pinto. Si Silakbo. Don Dakila, masama po ang pakiramdam ni Donya. Masakit na naman daw po ang ulo niya at hindi tumatalab ang gamot na bigay ni Dr. Alcaraz. Napahilamos ng kamay sa mukha si Don Dakila. Sige, pupunta na ako. Pagdating niya sa silid ng nung asawa, nadatnan niya itong nakahiga, nakapikit ng mariin at may basang bimpo sa noo. Nasa tabi nito ang bagong katulong, si Diwa, na tahimik na nagmamasid, bakas sa mukha ang pag-aalala. Inirapan lang niya ang dalaga at umupo sa tabi ni Mayumi. Mahal ko, anong nararamdaman mo? Ang ulo ko, Dakila. Kumikirot na naman. Halos pabulong na sagot nito. Walang magawa si Don Dakila kundi ang hawakan ng kamay ng asawa. Pakiramdam niya ay wala siyang silbi. Ang lahat ng pera niya, ang lahat ng kapangyarihan niya ay walang kwenta sa harap ng sakit na ito. Habang abala si Don Dakila sa pag-aalala, si Diwa naman ay nakatingin sa isang halaman na nakapasong malapit sa bintana. Naalala niya ang bilin ng kanyang ina, isang hilot sa kanilang baryo. Ang kalikasan, anak, ang pinakamagaling na manggagamot. Alam niyang delikado ang gagawin niya. Isa lang siyang utusan. Pero hindi niya kayang manood lang habang nahihirapan ang mabait na Donya. Nang lumabas si Don Dakila para muling tawagan ng doktor, naglakas loob si Diwa. Donya Mayumi, mahina niyang tawag. May alam po akong halamang gamot sa baryo namin. Dahon po ng ginhawa ang tawag namin dito. Mabisa po itong pampakalma at pantanggal ng sakit ng ulo. Kung papayag po kayo. Tumingin sa kanya si Donya Mayumi at sa kabila ng sakit
May nakita siyang tiwala sa mga mata nito. Dahan-dahan itong tumango. Dali-daling lumabas si Diwa. Alam niyang may tanim na ganoong halaman sa hardin. Pumitas siya ng ilang dahon, hinugasan itong mabuti sa kusina at maingat na pinakulon. Takot siyang makita ni Silakbo, kaya't bawat kilos niya ay puno ng pag-iingat. Pagbalik niya sa silid, dala ang isang tasa ng mainit na tsaa. Naamoy agad ni Doña Mayumi ang mabangong samyo nito. "Salamat, Diwa," sabi nito, at marahang ininom ang tsaa. Ilang minuto lang ang lumipas, isang bagay na tila imposible ang nangyari. Ang mga guhit ng sakit sa noo ni Doña Mayumi ay unti-unting nawala. Ang kanyang paghinga ay naging mas maluwag. At pagkatapos, isang bagay na matagal nang hindi nakikita sa mansyon ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang tunay na ngiti. Gumaan ang pakiramdam ko, Diwa. Nawala ang kirot. Paano? Ngumiti rin si Diwa, masaya sa kanyang puso. Turo po ng nanay ko. Ngunit ang sandali ng kanilang kasiyahan ay biglang pinutol ng pagpasok ni Silakbo. Nakita nito ang bakanting tasa sa tabi ng kama. Tinaasan niya ng kilay si Diwa. Nang makalabas sila ng silid, hinarap siya ni Silakbo sa pasilyo. "Anong karapatan mong magpainom ng kung ano-ano kay Doña Mayumi?" Mariin ngunit pabulong na sabi ni Silakbo. Nag-aapoy ang mga mata. "Paano kung nalason mo siya? Hindi ka Doktor, Diwa. Isa ka lang katulong. Alamin mo ang lugar mo." "Gusto ko lang po siyang tulungan." Halos maiyak na katwiran ni Diwa. "Ang pagtulong mo ay ang pagsunod sa utos. Wala nang iba. Huwag mo nang uulitin ito. Kung hindi, ako mismo ang magpapalaya sa'yo pabalik sa pinanggalingan mong probinsya. Naintindihan mo?" Tumango na lang si Diwa, puno ng takot at pagkalito. Kinabukasan, habang nag-aayos si Diwa ng mga bulaklak sa sala, muli siyang nilapitan ni Silakbo. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaibang ngiti sa labi ng matanda. "Pakidala itong florera sa library." Utos nito. Itinuturo ang isang napakalaki at mamahaling florerang porselana na nakapatong sa isang maliit na mesa. "Oo po," sagot ni Diwa. Maingat na binuhat ang mabigat na florera. Habang naglalakad siya, sinadya ni Silakbo na sundan siya at sa isang iglap, nang malapit na sila sa pinto ng library, bahagyang sinagi ni Silakbo ang siko ni Diwa. Hindi ito napansin ng dalaga, pero sapat na yon para mawalan siya ng balanse. Sa parehong sandali, bumukas ang pinto ng opisina ni Don Dakila. Nakita niya lang ay ang pagbagsak ng florera mula sa mga kamay ni Diwa. Blag! Ang tunog ng nabasag na porselana ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan, kasabay ng pagsabog nito sa libu-libong piraso sa makintab na sahig. Napatayo si Diwa, nanlalaki ang mga mata sa takot. Si Silakbo naman ay napahawak sa kanyang bibig, kunwari gulat na gulat. "Walang hiya kang bata ka," sigaw ni Silakbo. Pero hindi na kailangan. Ang mga mata ni Don Dakila ay nakapako na kay Diwa. Isang tingin na puno ng galit, pagkadismaya, at ang kumpirmasyon sa kanyang isip na lahat ng mga taong tulad ni Diwa ay pare-pareho lang, pabaya at walang kwenta. Ang bawat tunog ng walis na dumadampi sa mga pira-pirasong porselana ay tila kutsilyong humihiwa sa puso ni Diwa. Nakaluhod siya sa sahig, nanginginig ang mga kamay habang maingat na pinupulot isa-isa ang mga bubog. Ang mga mata ni Don Dakila kanina, puno ng nag-aapoy na galit, ay nakatatak pa rin sa kanyang isipan. Hindi siya nagsalita, hindi siya nagreklamo. Ano pa ba ang sasabihin niya? Na sinadya yun ni Silakbo? Sino ang maniniwala sa kanya? Isang baguhang katulong laban sa isang pinagkakatiwalaang mayordoma na naninilbihan na sa pamilya ng higit 20 taon. "Dalian mo riyan," utos ni Silakbo. Nakatayo sa tabi niya, nakapamiwang. "At pagkatapos niyan, ikaw ang maglilinis ng lahat ng banyo sa ikalawang palapag. Siguraduhin mong kumikinang. Yan ang parusa sa mga pabaya." Tumango lang si Diwa,
pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Ang pinakamasakit ay hindi ang parusa. Ito ay ang pakiramdam ng kahihiyan at ang pagkawala ng kaunting pag-asa na nagsisimula ng tumubo sa kanyang puso. Nang matapos siyang maglinis sa sala, halos gumapang siya sa pagod paakyat sa hagdanan, bitbit ang isang timba at mga panlinis. Nagsimula siya sa unang banyo. Kinuskos niya ang sahig, ang inidoro, ang lababo, hanggang sa mangawit ang kanyang mga braso. Ang bawat patak ng pawis niya ay kasama ng mga luhang hindi niya na napigilan. Para kay inay. Para kay inay. Paulit-ulit niyang bulong sa sarili. Iyon na lang ang tanging nagpapalakas sa kanya. Nang nasa kalagitnaan siya ng paglilinis ng ikalawang banyo, marahan na bumukas ang pinto. Pumasok si Doña Mayumi na inaalalayan ng isa pang katulong. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala. "Diwa, iha, narinig ko ang nangyari," mahina nitong sabi. Mabilis na pinunasan ni Diwa ang kanyang mga luha. "Pasensya na po, Donya. Kasalanan ko po." Umiling si Doña Mayumi. Lumapit ito at hinawakan ang balikat ni Diwa. "Hindi, alam kong hindi mo yun sinasadya. Kilala kita. Kahit sa maikling panahon pa lang, may mabuti kang puso." Hinawakan nito ang kamay ni Diwa, ang kamay na magaspang na dahil sa paglilinis. "Salamat pala sa tsaa kagabi. Iyon ang unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan na nakatulog ako ng mahimbing." Ang mga salitang iyon ay tila gamot sa sugatang puso ni Diwa. Isang patunay na may isang tao pa ring naniniwala sa kanya. Ngumiti siya, isang pilit na ngiti. "Walang anuman po, Donya. Kakausapin ko si Dakila. Ititigil na niya ang parusang ito," sabi ni Doña Mayumi. "Wag na po, Donya. Tatapusin ko na po ito. Ayaw ko na po kayong mag-alala pa," pakiusap ni Diwa. Sa kabila ng pagtanggi ni Diwa, kinagabihan, sa hapagkainan, narinig ni Diwa mula sa kusina ang pag-uusap ng mag-asawa. "Dakila, sobra na yata ang parusa mo sa bata," sabi ni Doña Mayumi. Ang boses ay may himig ng pakiusap. "Aksidente lang ang nangyari. Mabait si Diwa at malaki ang naitutulong niya sa akin." "Isang malaking kapabayaan yun, Mayumi," sagot ni Don Dakila. Ang boses ay matigas pa rin. "Ang florerang yun ay pamana pa ng aking ina. Paano kung sa susunod, ang mabasag niya ay hindi na isang florera? Paano kung madulas siya habang hawak ang magiging anak natin? Kailangan niyang matuto. Pero tao lang siya. Nagkakamali. Hindi ako tumatanggap ng pagkakamali sa pamamahay na ito. Lalo na ngayon." Isang matagal na katahimikan. Narinig ni Diwa ang mahinang pag-ubo ni Doña Mayumi. Pagkatapos ay ang tunog ng isang silyang itinulak pa atras. "Hindi maganda ang pakiramdam ko," sabi ni Doña Mayumi. "Aakyat na ako." Naramdaman ni Diwa ang bigat ng tensyon sa buong bahay. Siya ang dahilan. Ang kanyang pagkakamali, sinadyaman o hindi, ay nagdulot ng lamat sa pagitan ng mag-asawa. Habang nagliligpit siya ng pinagkainan sa kusina, palihim siyang tiningnan ni Silakbo mula sa pintuan. Isang ngiti ng tagumpay ang nakaguhit sa mga labi nito. Sa isang tahimik na sulok, kinuha ni Silakbo ang kanyang telepono at nag-dial. "Malapit na," bulong niya sa kausap sa kabilang linya. "Isang tulak na lang, babagsak na ang lahat. Siguraduhin mong handa ka." Pagkatapos ay mabilis niyang ibinaba ang telepono. Kinagabihan, habang natutulog ang lahat, isang tunog ang gumising kay Diwa. Isang mahinang ungol. Galing ito sa direksyon ng silid ng Don at Donya. Kinabahan siya. Bumangon siya at dahan-dahang lumabas. Habang papalapit siya, palakas ng palakas ang ungol hanggang sa naging isang malakas na daing ng sakit. Sumilip siya sa bahagyang nakaawang na pinto ng silid. Nakita niya si Doña Mayumi na namimilipit sa kama.
Hawak ang kanyang malaking tiyan. Si Don Dakila ay nasa tabi nito. Hindi mapakali. Ang mukha ay putlang-putla. Titawagan mo ang doktor. Dakila, bilis! At pagkatapos, sa gitna ng dilim at katahimikan ng gabi, isang sigaw ang pumunit sa hangin. Isang sigaw na puno ng sakit at takot. Tumingin si Diwa sa ibabang bahagi ng bestida ni Doña Mayumi. At doon, sa puting kumot, nakita niya ang isang mantsa. Isang mantsa ng dugo na unti-unting lumalaki. Nanigas si Diwa. Alam niya kung ano ang ibig sabihin noon. Ito na ang unang sigaw ng panganib. Ang buong Casa Arquila, na karaniway tahimik at payapa, ay biglang naging isang pugon ng kaguluhan. Para kay Don Dakila, ang bawat segundo ay tila isang oras at ang bawat daing ng kanyang asawa ay isang punyal na tumatarak sa kanyang dibdib. Papunta na si Dr. Alcaraz. Tinitiis mo lang, mahal ko. Parating na siya. Sabi niya, hawak ng mahigpit ang kamay ni Mayumi na basang-basa na ng pawis. Ngunit sa likod ng kanyang mga salita, ng pagpapakalma, ang kanyang sariling puso ay tumatambol sa takot. Hindi ngayon. Pakiusap, Diyos ko. Huwag ngayon. Ang ambulansya ay tila isang anghel ng pag-asa nang marinig nila ang sirena nito sa di kalayuan. Pagdating ni Dr. Alcaraz, ang doktor na inirekomenda ni Silakbo, isang kilalang espesyalista, kasama ang kanyang grupo, agad nilang ginawang isang emergency room ang silid ni Doña Mayumi. Pinalabas ang lahat maliban sa mga nurse. Naiwan si Don Dakila sa labas ng pintuan, kasama si Diwa at si Silakbo na nakatayo sa di kalayuan. Palakad-lakad siya, hindi mapakali. Ang mga kamay niya ay nanginginig. Ang makapangyarihang Don Dakila Bantayog na kayang magpatakbo ng isang korporasyon sa isang kumpas lang ng kamay ay ngayon ganap na walang kapangyarihan. Isa lamang siyang asawang nag-aalala, isang amang natatakot. Ang mga minuto ay naging oras. Ang tanging naririnig mula sa loob ng silid ay mga utos ng doktor, ang tunog ng mga aparaturang medikal at ang humihinang daing ni Mayumi. Kailangan na nating ilabas ang bata. Emergency C-section, narinig niyang sabi ng doktor. Lalong nanlamig ang buong katawan ni Don Dakila. Muli, bumabalik ang mga alaala ng nakaraan, ang ospital, ang mga doktor na nagmamadali. Ang masamang balita. Maya-maya pa, bumukas ang pinto at lumabas ang isang nurse. Don Dakila, kailangan po namin ng permiso ninyo. Gawin ninyo ang lahat. Sigaw niya, ang boses ay basag. Iligtas niyo silang dalawa. Kahit anong mangyari, iligtas niyo sila. Muling sumara ang pinto at ang paghihintay ay nagpatuloy. Ito ang pinakamahabang paghihintay sa buong buhay niya hanggang sa isang katahimikan, isang nakabibinging katahimikan ang biglang bumalot sa loob ng silid. Wala nang daing, wala nang mga sigaw, wala. Ang puso ni Don Dakila ay tila tumigil sa pagtibok. Pagkatapos ng ilang sandali, bumukas ang pinto. Lumabas si Dr. Alcaraz, tinatanggal ang kanyang surgical mask. Ang mukha niya ay seryoso, walang emosyon. Doc, kumusta sila? Ang asawa ko? Ang anak ko? Halos habulin ni Don Dakila ang kanyang hininga. Huminga ng malalim ang doktor. Stable na si Doña Mayumi. Nahirapan kami, pero ligtas na siya. Nakahinga ng maluwag si Don Dakila. Salamat sa Diyos. At ang anak ko, Doc? Lalaki ba? Babae? Ang doktor ay hindi sumagot agad. Tumingin ito sa sahig, pagkatapos ay muling tumingin kay Don Dakila. At sa mga mata nito, nakita niya ang sagot na kinatatakutan niya. I'm sorry, Don Dakila, sabi ng doktor sa isang malamig at profesional na tono. We did everything we could. Masyadong maaga. Masyadong mahina ang bata. Anong ibig mong sabihin?
The baby was stillborn. Ang mga salitang iyon ay tila isang bomba na sumabog sa kanyang pandinig. Stillborn, ipinanganak na patay. Ang mundo ni Don Daquila ay gumuho. Ang sahig na kanyang kinatatayuan ay tila biglang nawala. Ang hangin sa kanyang baga ay biglang naubos. Hindi, bulong niya. Hindi maaari. Umiling-iling siya, umaatras. Nakita niya ang isang nurse na lumabas mula sa silid. May bitbit na isang maliit na katawan na binalot sa puting kumot. Walang kagalaw-galaw, walang buhay. Ang kanyang anak, ang kanyang hiraya, ang kanyang pag-asa. Hindi! Sigaw niya, isang sigaw na nagmula sa kaibuturan ng kanyang wasak na kaluluwa. Napaluhod si Don Daquila sa sahig. Ang kanyang mga tuhod ay bumigay. Hindi na kayang suportahan ang bigat ng kanyang kalungkutan. Doon, sa pasilyo ng kanyang malapalasyong bahay, sa harap ng kanyang mga katulong, ang dakilang Don Daquila Bantayog ay humagulgol na parang isang batang nawalan ng lahat. Ang bangungot ay nangyari ulit. Ipinagkait na naman sa kanya ng tadhana. Ang kasalanan ng nakaraan ay muling bumalik upang singilin siya. Sa di kalayuan, isang ngiting tago ang sumilay sa mga labi ni Silakbo. Ang kanyang plano ay nagtagumpay. Ngunit sa gitna ng kadiliman at kawalan ng pag-asa, isang boses ang bumasag sa katahimikan. Isang boses na mahina, ngunit puno ng di pangkaraniwang determinasyon. May paraan pa po. Napatingin si Don Daquila. Nakita niya si Diwa. Nakatayo ito. Ang mga mata ay nakatutok sa maliit na katawan na hawak ng nurse. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Pakiusap, bigyan niyo ako ng pagkakataon. Ang lahat ay napatingin sa kanya. Ang doktor ay umiling. Iha, wala na. The baby has no heartbeat, no signs of life. Ngunit hindi nagpatinag si Diwa. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Don Daquila. Mga matang puno ng luha at kawalan. At sa sandaling iyon, sa gitna ng kanyang pagkasira, may nakita si Don Daquila sa mga mata ng dalaga. Isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Isang kislap ng himala. Pakiusap po, amo. Ulit ni Diwa. Ang boses ay nanginginig ngunit buo. Bawat segundo po ay mahalaga. Ang buong paligid ay nabalot ng katahimikan. Ang lahat ng mga mata ay nakatuon kay Diwa. Mga matang puno ng pagtataka, pag-aalinlangan, at ang iba, tulad ng kay Silakbo, ay puno ng pagkamuhi. Baliw ka na ba? Bulong ni Silakbo. Sapat na para marinig ni Diwa. Gusto mo bang tuluyan ng masira ang ulo ng Don? Tigilan mo yang kahibangan mo. Ngunit hindi nakinig si Diwa. Ang kanyang atensyon ay nakatuon lamang kay Don Daquila, na nakaluhod pa rin, at sa munting katawan na balot ng puting kumot. Naalala niya ang kanyang ina, ang pinakamagaling na hilot at komadrona sa Baryo Ginhawa. Naalala niya ang mga gabing pinapanood niya itong magpaanak. Ang mga kwento nito tungkol sa mga sanggol na natutulog, paglabas, at kung paano sila ginigising. Ang unang hininga anak ay ang pinakamahalagang laban. Minsan, kailangan lang nila ng kaunting tulong para manalo. Anong gagawin mo? Tanong ni Don Daquila. Ang boses ay paos, tila isang taong nalulunod na kumakapit sa dayami. Isang pamamaraan po na natutunan ko sa aking ina. Sagot ni Diwa. Ang boses ay kalmado na ngayon. May isang kapayapaan na bumalot sa kanya. Isang katiyakan na alam niya ang kanyang ginagawa. Pakiusap po, amo. Wala pong mawawala kung susubukan. Nag-alinlangan si Dr. Alcaraz. This is highly irregular, Don Daquila. It's against medical protocol. The child is gone. Ngunit si Don Daquila ay hindi na nakikinig sa doktor. Tumingin siya sa walang buhay na anyo ng kanyang anak, pagkatapos ay sa determinadong mukha ni Diwa. Ano pa nga ba ang mawawala sa kanya? Nasa kanya na ang lahat ng sakit.
nasa kanya na ang pinakamatinding kabiguan. Kahit 1% lang ng pag-asa, kakapitan niya ito. Dahan-dahan siyang tumango. Sige, ibigay niyo sa kanya ang bata. But Don, protesta ng doktor, ibigay niyo sa kanya ang bata. Sigaw ni Don Dakila. Ang kapangyarihan ay panandali ang bumalik sa kanyang boses. Walang nagawa ang nurse kundi ang iabot ng dahan-dahan ang munting katawan kay Diwa. Sa sandaling nahawakan ni Diwa ang sanggol, ang lahat sa paligid niya ay naglaho. Wala na si Don Dakila, si Silakbo o ang doktor. Tanging siya at ang maliit na nilalang na ito na nasa bingit ng buhay at kamatayan. Maingat niyang inalis ang kumot. Nakita niya ang isang napakaliit na sanggol na lalaki. Ang balat nito ay kulay abo at malamig, walang paggalaw, walang paghinga. Tubig na maligamgam at malinis na tuwalya. Bilis! Utos niya at sa hindi maipaliwanag na dahilan, ang mga katulong na kanina'y nag-aalinlangan ay biglang kumilos. Inihiga niya ang sanggol sa isang mesang malapit. Gamit ang kanyang mga daliri, sinimulan niya ang isang ritual na nakatatak na sa kanyang isipan. Marahan ngunit madiin, minasahin niya ang likod ng sanggol sa isang paikot na galaw. Mula sa ibaba, pataas, gising, munti, laban. Pagkatapos, binaliktad niya ito at marahang hinaplos ang dibdib nito pababa sa tiyan. Ginagamit niya ang kanyang hinlalaki para pindutin ang mga maliliit na puntos sa talampakan nito. Ang bawat segundo ay tila walang hanggan. Ang silid ay puno ng tensyon. Ang tanging maririnig ay ang mabibigat na paghinga ng mga taong nanonood. Wala pa ring nangyayari, sabi ng doktor. Itigil mo na yan, iha. Tinotorture mo lang ang... Hindi na niya itinuloy. Hindi siya pinansin ni Diwa. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at nag-alay ng isang tahimik na panalangin. Panginoon ko, Inay, tulungan niyo po ako. Muli niyang itinuon ang pansin sa sanggol. Sa huling pagkakataon, ginamit niya ang dalawa niyang hintuturo para marahang itap ang dibdib nito malapit sa puso. Isang ritmikong tapik. Paulit-ulit. Tap, tap, tap. Katahimikan. Tap, tap, tap. Wala pa rin. Nagsimula nang mamasa ang mga mata ni Diwa. Marahil ay huli na nga ang lahat at nang handa na siyang sumuko. Nang isang mahinang-mahinang pag-ubo ng sanggol, isang mahinang tunog. Halos hangin lang, pero narinig ito ng lahat. Napatingin silang lahat sa sanggol. At doon, ang maliit na dibdib nito ay bahagyang gumalaw. Nang isang mahinang pag-ungol na unti-unting lumalakas. Pagkatapos, isang maliit na kamay ang kumibot. Ang kulay abo nitong balat ay unti-unting nagkaroon ng kulay rosas. At ang pinakahihintay ng lahat, ang unang iyak ng isang sanggol. Mahina sa simula, ngunit nagiging malinaw at malakas. Waa, ang yak ay tila musika sa pandinig. Isang himno ng buhay. Binasag nito ang kalungkutan sa Casa Arkila. Binasag nito ang yelo sa puso ni Don Dakila. Buhay. Ang anak niya ay buhay. Si Hiraya ay buhay. Namilog ang mga mata ng doktor at mga nurse. Hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Si Silakbo ay napaurong. Ang muka ay puno ng pagkagimbal at galit. Ngunit si Don Dakila ay walang ibang nakita, kundi si Diwa, na ngayon ay umiiyak na rin. Hindi sa lungkot, kundi sa labis na galak. Maingat niyang binalot muli ang umiiyak na sanggol sa tuwalya at dahan-dahang iniabot ito sa ama. Nanginginig ang mga kamay ni Don Dakila nang tanggapin niya ang kanyang anak. Tinitigan niya ito at ang mga luha ng pasasalamat ay malayang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Hinalikan niya ang noo nito. Pagkatapos, dahan-dahan siyang lumingon kay Diwa. Ang mga mata niya ay puno ng isang emosyon na higit pa sa pasasalamat. Isang pagkamangha, isang paggalang na hindi pa niya naipapakita kanino man. Sa salamat, bulong niya. Ang boses ay nanginginig.
Salamat. Kinagabihan, matapos masigurong nasa incubator na at nasa maayos ng kalagayan si Hiraya sa ospital na dinalhan sa kanya, ipinatawag ni Don Dakila ang lahat ng katulong sa sala. Nakatayo siya sa gitna, karga-karga ang larawan ng kanyang bagong silang na anak. Si Diwa ay nakatayo sa isang sulok, nahihiya. Tiningnan ni Don Dakila ang bawat isa sa kanila. "Makinig kayong lahat," sabi niya sa isang boses na malinaw at puno ng awtoridad. Ang batang ito, itinaas niya ang larawan, ay buhay ngayon dahil sa isang tao, dahil sa kanya. Tumingin siya kay Diwa. Mula sa araw na ito, si Diwa ay hindi na isang utusan. Ituturing ninyo siyang kapamilya. Ang sino mang hindi gumalang sa kanya ay hindi gumagalang sa akin. Ang anunsyo ay tila isang kulog na yumanig sa buong kabahayan. Nagkatinginan ng mga katulong, puno ng gulat at inggit. Si Silakbo ay nakakuyom ang mga palad. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa laman habang nakatitig ng masama kay Diwa. Ang himala sa Casa Arkila ay naganap. Ngunit para kay Diwa, alam niyang ito rin ang simula ng isang bagong panganib. Ang mga sumunod na araw ay tila isang panaginip para kay Diwa. Ang maliit at masikip niyang silid sa servants' quarters ay pinalitan ng isang maluwag at magandang kwarto sa ikalawang palapag, katabi mismo ng nursery na inihanda para kay Hiraya. Ang kanyang mga lumang damit ay napalitan ng mga bago. Hindi na siya pinaghahawak ng walis o basahan. Ang tanging tungkulin niya na lang ay ang alagaan ng sanggol na kanyang iniligtas. Ngunit ang bawat pagbabago ay may kaakibat na bigat. Pakiramdam ni Diwa ay naglalakad siya sa loob ng isang gintong hawla. Maganda, ngunit hindi pamilyar at nakakailang. "Magandang umaga po, Diwa." Bati sa kanya ng isang hardinero. Isang umaga, kasabay ng isang bahagyang pagyuko. "Naku, Mang Cardo, huwag po kayong ganyan. Diwa na lang po." Nahihiya niyang sagot. Ang mga dating kasamahan niya sa trabaho na dati kaswal niyang nakakausap ay ngayoy umiiwas sa kanya. Kapag dadaan siya sa kusina, ang masayang kwentuhan ay biglang hihinto. Papalitan ito ng isang sapilitang katahimikan at mararamdaman niya ang mga matang nakatitig sa kanyang likuran. Ang pinakamasakit ay ang mga bulungan na hindi sinasadyang naririnig niya. Isang hapon, habang kumukuha siya ng tubig, narinig niya ang dalawang labandera na nag-uusap sa kabilang silid. Grabe no? Isang iglap lang, parang prinsesa na ang dating. Samantalang tayo, ilang taon na rito, alikabok pa rin ang tingin sa tin. Swerte lang yan. O baka naman, may alam na kung ano. Ano ang ibig mong sabihin? Alam mo na, yung mga ginagawa ng mga taga-probinsya, mga orasyon, gayuma, baka mambabarang yan. Ang salitang mambabarang, mangkukulam, ay tila isang sampal sa kanyang pagkatao. Napatigil si Diwa, nanlamig ang buong katawan. Gusto niyang sumagot, ipagtanggol ang sarili, ngunit nanatili siyang nakatayo roon, hindi makagalaw, hanggang sa umalis ang dalawa. Ang tanging nagpapatatag na lang sa kanya ay ang pag-aalaga kay Hiraya. Ang sanggol na mabilis na lumalakas sa bawat araw ay ang kanyang kanlungan. Sa tuwing hahawakan niya ang maliliit nitong mga kamay o kapag ngingiti ito sa kanya, nawawala ang lahat ng sakit at panghuhusga. Si Don Dakila ay ganap na nagbago. Ang dating malamig at malupit na amo ay ngayoy isang mapagmahal na lolo. Madalas niya itong nakikitang nakatayo lang sa may pintuan ng nursery. Tahimik na pinagmamasdan ng kanyang apo. May ngiti sa mga labi na noon ay hindi mo aakalaing kaya niyang gawin. Huwag mong hayaang maubos ka sa pag-aalaga sa kanya, Diwa. Sabi nito sa kanya isang beses. Kung kailangan mo ng pahinga, magsabi ka lang. Si Doña Mayumi naman, na mabilis ding lumakas mula ng manganak, ay itinuring na siyang parang tunay na anak.
Madalas silang magkwentuhan habang pinapanood si Hiraya. Ngunit may isang tao sa mansyon na hindi nagbago. Si Silakbo. Sa harap ni Don Dakila at Doña Mayumi, si Silakbo ay ubod ng tamis kung makitungo kay Diwa. Diwa, iha, kumain ka na ba? Diwa, kailangan mo ba ng tulong dyan kay Hiraya? Pero kapag sila na lang dalawa o kapag walang nakatingin, lumalabas ang tunay nitong kulay. Ang mga ngiti nito ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. At ang mga mata niyang yon ay puno ng isang galit na tila naghihintay lang ng tamang pagkakataon para sumabog. Si Silakbo ang nasa likod ng mga bulong-bulungan. Alam yon ni Diwa. Palihim nitong kinukumbinsi ang ibang mga katulong na si Diwa ay isang mga agaw, isang mapagpanggap na may masamang balak. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Hiraya, naisipan ni Diw na ayusin ang aparador ng sanggol. Habang nililipat niya ang mga bagong kumot at damit, may napansin siyang kakaiba sa ilalim ng kutsyon ng kuna. May isang bagay na matigas. Dahan-dahan niyang itinaas ang kutsyon at ang nakita niya ay nagpatayo ng lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Isang maliit na manika. Gawa ito sa pinulupot na dayami at may mga hibla ng itim na buhok na isinama sa pagkakagawa. Buhok na katulad ng sa kanya. Ngunit ang pinakanakakakilabot sa lahat ay ang isang kalawangin na karayom na nakatusok ng diretso sa dibdib ng manika. Para itong isang sumpa, isang babala. Nanlaki ang mga mata ni Diwa. Ang kanyang paghinga ay bumilis. Sino? Sino ang gagawa ng ganito kasamang bagay at ilalagay ito sa kuna ng isang walang kalaban-laban na sanggol? Ang mga salitang narinig niya ay bumalik sa kanyang isipan. Mambabarang. Binaligtad ba ang kwento? Ginagawa ba siyang kontrabida? O mas malala pa, ito ba ay isang tunay na pagbabanta? Hindi lang sa kanya, kundi pati na rin kay Hiraya? Ang gintong hawla ay biglang naging isang silid ng lagim. Dahan-dahan niyang ibinalik ang kutsyon, nanginginig ang buong katawan. Hindi niya alam kung kanino siya lalapit, kung sino ang kanyang pagkakatiwalaan. Ang himala ay nagdala ng liwanag sa Casa Arkila. Ngunit kasabay nito, isang mas madilim na anino ang nagsimula nang gumapang sa mga sulok nito, naghihintay. 2 araw na hindi mapakali si Don Dakila. Mula nang ipakita sa kanya ni Diwa ang manikang natagpuan nito, isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang puso. Hindi na ito tungkol sa mga bulong-bulungan o inggitan. Isa na itong malinaw na pagbabanta sa buhay ng kanyang apo. Hindi siya nagsalita. Hindi siya nagtanong kanino man. Pero palihim, ipinatawag niya ang kanyang pinagkakatiwalaang security head. Gusto kong suriin mo ang lahat ng CCTV footage sa loob ng mansyon sa nakalipas na 1 linggo. Mariin niyang utos. Lalo na sa pasilyo malapit sa nursery. Walang dapat makaalam nito. Walang-wala. Maging si Silakbo. Habang naghihintay ng resulta si Don Dakila, si Diwa naman ay naging mas mapagmatsyag. Dobleng pag-iingat ang ginagawa niya sa lahat ng bagay na may kinalaman kay Hiraya, mula sa pagpapakain hanggang sa pagpapaligo. Ang tiwala niya sa loob ng Casa Arkila ay ganap nang nawala. Ang tanging pinagkakatiwalaan na lang niya ay ang sarili niya. Isang hapon, habang nagtitimpla siya ng gatas para kay Hiraya sa maliit na pantry malapit sa nursery, may narinig siyang mga yabag na papalapit. Agad siyang nagtago sa likod ng isang estante. Sumilip siya at nakita niya si Silakbo na pumasok. Inilibot ni Silakbo ang kanyang tingin, tila tinitiyak na walang ibang tao. Pagkatapos, mula sa bulsa ng kanyang uniforme, may kinuha siyang isang maliit na papel na nakatupi. Binuksan niya ito at may ibinuhos na isang maputing pulbos sa botelya ng gatas na nakahanda na para kay Hiraya. Mabilis niya itong inalog para matunaw. Nanlaki ang mga mata ni Diwa. Ang dugo sa kanyang katawan ay tila nagyelo.
lason. Nilalason ni Silakbo ang bata. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng takot ni Diwa. Napalitan ito ng isang nag-aalab na galit, ang galit ng isang ina na poprotektahan ang kanyang anak. Lumabas siya mula sa kanyang pinagtataguan. "Anong ginagawa mo?" sigaw niya. Nagulat si Silakbo. Nataranta ito at nabitawan ang botelya ng gatas. Tumapon ang laman nito sa sahig. "Didiwa, ginulat mo ako," sabi ni Silakbo. Sinusubukang magkunwaring kalmado. "Nakita ko lang na may langgam. Tinatanggal ko lang." "Sinungaling!" sigaw ni Diwa. Lumapit ito at dinampot ang kapirasong papel na nahulog ni Silakbo. May kaunti pang pulbos na natira roon. "Ano ito? Sabihin mo. Anong ilalagay mo sa gatas ni Hiraya?" "Wala kang pakialam," sigaw pabalik ni Silakbo. At sa sandaling iyon, ang maskara ng kabaitan na matagal niyang suot ay tuluyan ng nalaglag. Ang lumabas ay isang mukha ng purong puot. "Sino ka ba sa akala mo? Isa ka lang hamak na probinsyana na sinwerte. Isang mangkukulam. Mas masahol ka pa sa demonyo." Umiiyak na sabi ni Diwa. "Pati isang walang malay na sanggol. Idadamay mo sa kasamaan mo. Bakit mo ginagawa to? Anong kasalanan namin sa'yo?" Isang tawang nakakakilabot ang kumawala mula sa mga labi ni Silakbo. Isang tawa na puno ng sakit at matagal nang kinikimkim na galit. "Kasalanan ninyo?" sabi niya. "Ang bawat salita ay may diin. Itanong mo yan sa amo mong si Don Dakila. Itanong mo sa kanya ang tungkol sa pamilya De Leon." Nagtaka si Diwa. "De Leon?" "Oo, ang apelyido ko ay hindi kung ano ang alam mo. Ako si Sila De Leon Bantayog. Ang lolo ko at ang lolo ng amo mo ay magkapatid. Magkasosyo sila sa negosyo. Hanggang sa isang araw, nilinlang ng mga Bantayog ang pamilya ko. Kinuha nila ang lahat. Lahat-lahat. Naghirap kami, namatay sa gutom ang mga kapatid ko. Habang ang pamilyang to ay nagpapakasasa sa yaman na dapat ay sa amin." Nanlaki ang mga mata ni Diwa. Ngayon, naiintindihan na niya ang lahat. Ang galit, ang inggit, ang paghihiganti. "Pumasok ako rito bilang katulong para hintayin ang tamang pagkakataon." Patuloy ni Silakbo, ang mga matay nanlilisik. "Ang plano ko ay sirain ang pamilyang ito mula sa loob at malapit na sanang magtagumpay. Ang pagkamatay sana ng batang yan ang wawasak kay Dakila. Pero dumating ka. Ikaw na galing sa kung saang lupalop. Ikaw ang sumira sa lahat." Sa parehong sandali, bumukas ng malakas ang pinto. Pumasok si Don Dakila. Kasunod ang kanyang mga security guard. Ang mukha niya ay madilim na parang isang papalapit na bagyo. Hawak niya ang isang tablet kung saan malinaw na pinapanood ang buong pangyayari mula sa isang hidden camera na nakakabit sa pantry. "Silakbo?" sabi ni Don Dakila sa isang boses na kalmado ngunit nakakatakot. Natigilan si Silakbo nang makita niya si Don Dakila. Ang tapang niya kanina ay biglang naglaho. "Tapos ka na," sabi ni Don Dakila. Alam ni Silakbo na huli na ang lahat. Tumingin siya sa paligid, desperadong naghahanap ng paraan para makatakas. Sa kanyang pagkasira ng ulo, isang bagay ang nakita niya. Isang lumang lampara na may gas sa isang maliit na mesa sa sulok. "Hindi pa ako tapos," sigaw niya na parang isang nasusukol na hayop. "Kung babagsak ako, isasama ko kayong lahat." Kinuha niya ang lampara. Sa isang mabilis na kilos, sinindihan niya ito gamit ang lighter sa kanyang bulsa at ibinato ito sa sahig, malapit sa mga kortina. Sa isang iglap, ang langis ay kumalat. Isang malaking apoy ang biglang sumiklab. Mabilis na gumapang paakyat sa mga telang kortina. Ang silid ay biglang nagliwanag sa isang nakakatakot na kulay kahel. Sa gitna ng kaguluhan, tinulak ni Silakbo si Diwa ng malakas. "Hiraya!"
Iyon lang ang naisigaw ni Diwa. Habang natutumba siya, ang unang pumasok sa isip niya ay ang sanggol na natutulog sa kabilang kwarto. POV, Diwa, ang init. Iyon ang unang naramdaman ni Diwa nang bumagsak siya sa sahig. Isang nakakapasong init na mabilis na nilalamon ang buong silid. Ang makapal at maitim na usok ay agad na pumuno sa hangin. Humahapdi sa kanyang mga mata. Naninikip sa kanyang lalamunan, si Hiraya. Ang pag-iisip sa sanggol ang nagbigay sa kanya ng lakas. Hindi niya ininda ang sakit ng kanyang pagkakabagsak. Gumapang siya, umiiwas sa naglalagablab na kurtina. Ang tanging layunin ni ay ang makarating sa nursery sa kabilang pinto. Hiraya! Sigaw niya, ngunit ang boses niya ay halos malunod sa ingay ng apoy at sa sigawan ng mga taong nagkakagulo sa labas. OV, Don Dakila. Kunin niyo siya. Sigaw ni Don Dakila sa kanyang mga gwardiya. Itinuturo si Silakbo na sinusubukang tumakas sa gitna ng kaguluhan. Ngunit ang kanyang pangunahing alalahanin ay hindi na ang babaeng nagtaksil sa kanya. Nakita niya si Diwa na gumagapang papunta sa direksyon ng nursery. Nakita niya ang apoy na mabilis na kumakalat, humaharang sa daanan. Sa isang iglap, ang lahat ay bumalik sa kanya. Ang nakaraan, ang pagsisisi, ang pakiramdam ng pagiging huli na sa lahat. Hindi na ulit. Diwa, Hiraya! Sigaw niya, ang puso niya ay tila sasabog sa takot. Sir, delikado na po. Huwag na kayong pumasok. Sigaw ng isang gwardiya. Sinusubukang pigilan siya. Ngunit hindi na siya nakinig. Tinulak niya ang gwardiya at walang pag-aalinlangan. Sumuong siya sa nag-aapoy na pantry. Ang init ay tumama sa kanya na parang isang pader. Ngunit hindi niya ito ininda. Ang tanging nakikita niya ay ang pinto ng nursery. POV, Diwa. Nakarating si Diwa sa pinto ng nursery. Pagbukas niya, isang alon ng maitim na usok ang sumalubong sa kanya. Umuubo siya ng husto. Halos hindi na makahinga. Ngunit pinilit niyang pumasok. Nadatnan niya si Hiraya sa kuna nito. Nagising na at umiiyak dahil sa ingay at usok. Agad niya itong binuhat. Hinubad niya ang maliit na kumot sa kuna, tumakbo sa banyong konektado sa silid, at binasa ito ng husto. Bumalik siya at maingat na binalot ang basang kumot sa umiiyak na sanggol. Ito lang ang tanging proteksyon na maibibigay niya. Ngunit nang lumingon siya, ang daanan pabalik sa pinto ay nilalamon na ng apoy. Nakulong sila. Napayakap na lang siya nang mahigpit kay Hiraya, gumagapang palayo sa apoy, papunta sa isang sulok ng silid. Ang usok ay sobrang kapal na, halos hindi na niya makita ang kanyang paligid. Ang kanyang baga ay parang sinusunog. Ang kanyang paningin ay nanlalabo. Diyos ko, iligtas niyo po ang bata. Iyon ang huli niyang naisip bago siya tuluyang panghinaan. POV, Don Dakila. Sinipa ni Don Dakila ang pinto ng nursery. Isang makapal na usok ang bumulaga sa kanya. Diwa! Hiraya! Sigaw niya. Ang boses ay desperado. Sa gitna ng usok, sa isang sulok, naaninag niya ang isang anyo. Si Diwa, nakahandusay sa sahig. Ngunit mahigpit pa ring yakap-yakap ang nababalot na si Hiraya. Tila isang kalasag. Parang dinurog ang puso ni Don Dakila. Mabilis siyang tumakbo palapit sa kanila. Hindi na ininda ang apoy na dumila sa kanyang braso. Nang akmang bubuhatin na niya sila, isang malakas na tunog ang narinig niya mula sa itaas. Isang nag-aapoy na biga mula sa kisame ang bumabagsak, direkta sa kanilang kinaroroonan. Walang oras para mag-isip. Sa isang kilos na puno ng instinto at pagmamahal, ginawa ni Don Dakila ang isang bagay na hindi niya kailanman inakalang gagawin niya. Yumapa siya sa ibabaw ni Diwa at Hiraya, ginamit ang sarili niyang likod bilang panangga. Blag! Ang nagbabagang biga ay bumagsak sa kanyang likod.
Isang napakatinding sakit ang kumalat sa buong katawan niya, ngunit hindi siya gumalaw. Niyakap niya sila ng mas mahigpit. Para sa iyo ito, Gabriel, anak. Para sa inyo. Ito ang kanyang pagbabayad puri. Ito ang kanyang huling sakripisyo. Ngunit bago siya mawalan ng malay, naramdaman niya ang malalakas na kamay na humihila sa kanya. Ang mga bumbero. Dumating na sila. Ang huli niyang nakita, bago siya lamunin ng kadiliman, ay ang paglabas ng isang bumbero mula sa silid. Bit-bit ang dalawang pinakamahalagang tao sa buhay niya ngayon, ligtas. Paglabas nila sa mansyon, sinalubong sila ng sariwang hangin at ng tunog ng mga sirena. Si Diwa ay umuubo ngunit gising. Si Hiraya ay umiiyak ngunit walang galos. Si Don Dakila naman ay duguan at may mga paso, ngunit buhay. Magkakasama silang tatlo sa labas, nakahiga sa damuhan, humihinga, nababalot ng alikabok at abo, ngunit buo. Isang pamilya na binuo ng apoy at sakripisyo. Habang isinasakay sila sa ambulansya, dumating ang mga pulis. Naaresto na po namin ang suspek, sabi ng isang pulis kay Don Dakila. Si Silakbo, umamin na po siya sa lahat. Ngunit may sinabi pa po siya, may kasabwat daw po siyang naiwan pa sa loob ng mansyon. Napatingin si Don Dakila sa mga natitirang katulong na nakatayo sa di kalayuan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng takot. Ang lahat ay nakatingin sa isa't isa, puno ng hinala. Ang apoy ay naapula na, ngunit ang mga lihim ng Casa Arkila ay ngayon palang magsisimulang lumabas. Kinabukasan, ang Casa Arkila ay nababalot ng amoy ng abo at kalungkutan. Ang kanang bahagi ng mansyon kung saan naganap ang sunog ay itim na peklat sa karangyaan nito. Ngunit sa kaliwang bahagi, sa sala na hindi naabot ng apoy, isang mas tahimik ngunit mas mabigat na imbestigasyon ang nagaganap. Nakaupo si Don Dakila sa isang silya, ang kanyang braso at likod ay may benda. Katabi niya si Doña Mayumi na namumutla pa rin ngunit matatag. Sa isang sopa, sa tapat nila ay si Diwa. Yakap-yakap si Hiraya na mahimbing nang natutulog. Tila walang kamalay-malay sa kaguluhang nangyari. Ang lahat ng natitirang katulong ay nakatayo sa isang linya. Ang kanilang mga mukha ay pinaghalong takot at pagkakasala. Isa-isang tinanong ng mga pulis. Wala po akong alam. Hindi ko po siya kilala. Nagtatrabaho lang po ako rito. Iyon ang paulit-ulit nilang sagot. Ngunit may isang tao sa dulo ng linya na hindi makatingin ng diretso. Isang matandang hardinero. Si Mang Cardo, ang parehong hardinero na laging yumuyuko kay Diwa. Siya ay nanginginig. Cardo? Sabi ni Don Dakila sa isang mahinang boses, ngunit puno ng bigat. Tumingin ka sa akin. Dahan-dahang itinaas ni Mang Cardo ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Papatawad po, Don Dakila. Patawad. At doon, inamin niya ang lahat. Ang kanyang pamilya rin pala ay isa sa mga nalugi sa negosyo nang maghiwalay ang mga De Leon at Bantayog. Maraming dekada na ang nakalipas. Siya ay kinontak ni Silakbo at pinangakuan ng malaking halaga kapalit ng pagtulong nito. Siya ang naglagay ng manikang may karayom sa kuna ni Hiraya sa utos ni Silakbo upang palabasin na si Diwa ang may gawa. Hindi nagalit si Don Dakila. Sa halip, isang malalim na pagod at lungkot ang gumuhit sa kanyang mukha. Dalhin niyo na siya, sabi niya sa mga pulis. Habang isinasakay si Mang Cardo sa sasakyan ng pulis, lumingon ito kay Don Dakila at yumuko. Patawad po, ulit nito. At sa pagkakataong ito, may halong pagsisisi. Nang umalis na ang mga pulis at ang lahat ng katulong, naiwan silang apat sa tahimik na sala. Ang bigat ng mga lihim at kasalanan ng nakaraan ay tila nakabitin pa rin sa hangin.
Tumingin si Don Dakila kay Doña Mayumi. Pagkatapos ay kay Diwa. Huminga siya ng malalim. May kailangan kayong malaman. Panimula niya, ang boses ay nanginginig. Ang dahilan kung bakit ako naging ganito, ang dahilan ng aking takot. At sa unang pagkakataon, sa harap ng dalawang babaeng pinakamahalaga sa kanya, ikinuwento ni Don Dakila ang lahat. Ikinuwento niya ang tungkol kay Gabriel, ang kanilang panganay. Ang masayang batang iyon na kinuha sa kanila ng maaga. Ikinuwento niya ang aksidente, ang kanyang pagsisisi at ang maling paniniwala na parusa yon ng Diyos sa kanyang mga ambisyon sa negosyo. Sinisi ko ang aking sarili sa loob ng 15 taon. Sabi niya, ang mga luha ay malayang dumadaloy na sa kanyang mga pisngi. Itinayo ko ang mga pader na ito sa paligid ko, sa paligid ng pamilyang ito, dahil sa takot. Takot na baka kapag nagmahal ako ulit ng buo, ay babawiin na naman siya sa akin. Kaya nang dumating si Hiraya at nang muntik na siyang mawala, pakiramdam ko, inuulit ng tadhana ang kanyang parusa. At nang iligtas mo siya, Diwa, hindi mo lang iniligtas ang apo ko. Iniligtas mo rin ako mula sa sarili kong bilangguan. Lumapit si Doña Mayumi at niyakap ang kanyang asawa. Hindi mo kasalanan, Dakila. Kailanman ay hindi naging kasalanan mo. Bulong nito habang umiiyak. Si Diwa ay tahimik lang na nakikinig. Ngunit ang kanyang puso ay puno ng pag-unawa. Ang lahat ng lamig, lahat ng galit, lahat ng distansya, ito pala ang nasa likod ng mga yon. Isang pusong sugatan. Lumapit si Don Dakila kay Diwa. Tiningnan niya ang natutulog na si Hiraya. Pagkatapos ay tumingin siya kay Diwa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat at pagsisisi. Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ako sa lahat ng pagmamaltrato ko sa iyo. Umiling si Diwa. Wala po yon, Don Dakila. Diwa, sabi ni Doña Mayumi, hinahawakan ng kamay niya. Mula pa noon, itinuring na kitang anak. Pero ngayon, gusto naming gawin itong opisyal. Nais naming ampunin ka, kung papayag ka. Maging isang tunay na bantayog. Natigilan si Diwa. Hindi niya ito inaasahan. Isang pamilya. Isang tunay na pamilya. Ngunit bago pa siya makasagot, isang katulong ang nagmamadaling pumasok, may hawak na telepono. Diwa, may tawag ka mula sa Baryo Ginhawa. Emergency daw. Kinabahan si Diwa. Kinuha niya ang telepono. Sa kabilang linya narinig niya ang umiiyak na boses ng kanyang kapitbahay. Diwa, ang nanay mo. Inatake sa puso. Isinugod namin sa klinik pero sabi ng doktor, kailangan na siyang dalhin sa Maynila. Diwa, baka hindi na siya magtagal. Ang telepono ay halos mahulog mula sa kanyang mga kamay. Ang kanyang mundo, nakakaayos pa lang, ay muling gumuho. Ang kanyang ina, ang kanyang inspirasyon, ang dahilan ng lahat ng kanyang pagsisikap. Tumingin siya kay Don Dakila at Doña Mayumi, ang kanyang bagong pamilya. Pagkatapos ay naisip niya ang kanyang ina na nag-aagaw buhay sa kanilang baryo. Nahaharap siya ngayon sa isang napakasakit na pagpipilian. Ang pamilyang umampon sa kanya o ang pamilyang pinagmulan niya. Ang balita ay tila isang kidlat na tumama sa tahimik na sala. Ang mga luha ay agad na bumalong sa mga mata ni Diwa. Nabitawan niya ang telepono. Ang inay. Iyon lang ang nagawa niyang sabihin bago siya tuluyang humagulgol. Sa isang iglap, nawala ang Donya at ang Don sa isipan niya. Siya ay si Diwa Pagsibol lang ulit, ang simpleng anak na natatakot na mawalan ng ina. Kailangan ko pong umuwi. Kailangan ko siyang makita. Akala niya pipigilan siya. Akala niya hihilingin siyang mamili. Ngunit ang sumunod na nangyari ay isang bagay na hindi niya inaasahan. Sa halip na mag-alinlangan, si Don Dakila ay agad na tumayo.
Kinuha niya ang kanyang telepono at may tinawagan. Ang boses niya ay puno ng awtoridad at pagmamadali. Isang boses na sanay magbigay ng utos, ngunit ngayon, ito'y ginagamit para sa pagtulong. I need a medical chopper at the Bantayog property in 15 minutes. Fully equipped, the best cardiologist on standby. Prepare the VIP suite at St. Luke's. This is top priority. Pagkatapos ibaba ang telepono, lumapit siya kay Diwa at hinawakan ito ng mahigpit sa balikat. Tiningnan niya ito ng diretso sa mga mata. "Hindi ka mag-isa, anak. Pamilya tayo," sabi niya sa isang boses na matatag at puno ng sinseridad. "Hindi ka uuwi mag-isa. Sasama ako sa'yo. Susunduin natin ang nanay mo." Natigilan si Diwa. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Ang Don Dakila na dati halos hindi siya tinitingnan ay ngayon hindi lang nag-aalok ng tulong, kundi handang sumama sa kanya pabalik sa kanyang maliit at malayong baryo. Totoo nga ang sinabi nito, hindi na siya nag-iisa. Sa loob ng 15 minuto, isang nakabibinging ugong ang narinig sa labas. Isang medical helicopter ang dahan-dahang lumapag sa malawak na damuhan sa harap ng mansyon. "Mayumi, dito ka lang at bantayan mo si Hiraya," sabi ni Don Dakila sa asawa. "Diwa, halika na." Sumakay sila sa helicopter. Sa buong biyahe, si Diwa ay tulala lang, nakatingin sa bintana habang mabilis na lumiliit ang tanawin ng Maynila. Ang kanyang isip ay lumilipad, puno ng pag-aalala para sa kanyang ina at pagkamangha sa mga nangyayari. Pagkalipas ng wala pang isang oras, natanaw na nila ang Baryo Ginhawa. Mula sa itaas, ito'y isang maliit na kumpol lamang ng mga bahay kubo na napapalibutan ng luntiang mga bukirin. Ang paglapag ng helicopter sa isang bakanting lote, malapit sa plaza, ay nagdulot ng malaking kaguluhan. Ang mga taga-baryo ay naglabasan mula sa kanilang mga bahay. Nagtataka kung sino ang sakay ng kakaibang sasakyang panghimpapawid. Pagbukas ng pinto, unang bumaba si Diwa. "Diwa!" Sigaw ng mga kapitbahay niya. Masayang-masaya na makita siya. Ngunit agad na napalitan ng pag-aalala nang makita ang luha sa kanyang mga mata. Sumunod na bumaba si Don Dakila. Kasama ang 2 medikong nakahanda na ang stretcher. Ang mga taga-baryo ay napaatras, nagtataka sa makisig at mukhang makapangyarihang dayo. "Nasaan siya?" tanong ni Diwa. Itinuro nila ang maliit na health clinic ng baryo. Nagmamadaling tumakbo si Diwa, kasunod si Don Dakila at ang medical team. Pagpasok nila, nakita ni Diwa ang kanyang ina na nakahiga sa isang simpleng kama. May nakakabit na oxygen. Maputla ito at hirap huminga. "Inay!" sigaw ni Diwa, yumakap sa kanyang ina. Anak!" Mahinang sagot ng matanda. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi nang makita ang anak. "Dumating ka." Doon, sa loob ng maliit at siksikang klinika, nagtagpo ang 2 mundo. Ang makapangyarihang si Don Dakila Bantayog at ang simpleng si Aling Tasing, ang ina ni Diwa. Lumapit si Don Dakila. Inalis niya ang kanyang mamahaling sombrero at yumuko ng bahagya bilang paggalang. "Ako po si Dakila Bantayog Ginang," sabi niya sa isang magalang na tono. "Huwag po kayong mag-alala. Dinala ko po ang mga pinakamagaling na doktor. Dadalhin po namin kayo sa Maynila. Gagaling po kayo." Tumingin si Aling Tasing sa kanya. Pagkatapos ay kay Diwa. Nakita niya ang paraan ng pagtingin ni Don Dakila sa kanyang anak. Isang pagtingin na puno ng pag-aaruga at paggalang. At naunawaan ng ina ang lahat. Tumango lang siya habang ang mga mediko ay maingat na inililipat siya sa stretcher. Habang inilalabas nila si Aling Tasing, hinawakan nito ang kamay ni Diwa. "Mabuti siyang tao, anak." Bulong nito, tumutukoy kay Don Dakila. "Alagaan mo siya. At ang iyong bagong pamilya." Naiyak si Diwa at tumango. Sa sandaling iyon,
Sa gitna ng krisis, naramdaman niya ang isang kumpletong kapayapaan. Hindi niya kailangang mamili. Ang kanyang dalawang pamilya ay ngayon nagiging isa na. Habang paakyat ang helicopter, tanaw ni Diwa ang mga taga-baryo na kumakaway mula sa ibaba. Tumingin siya kay Don Dakila na seryosong kausap ang mga doktor. Pagkatapos ay sa kanyang ina na mahimbing nang natutulog dahil sa gamot. Ang pag-uwi sa ginhawa ay hindi naging isang pagpapaalam. Ito ay naging isang pagsasama. Isang pagsasama ng nakaraan at hinaharap, ng kahirapan at kayamanan, sa ilalim ng iisang bubong ng pagmamahal at pasasalamat. Ang amoy ng abo at kalungkutan sa Casa Arkila ay matagal nang napalitan ng amoy ng bagong pintura at masayang tawanan. Ang nasunog na bahagi ng mansyon ay muling itinayo. Mas maganda at mas maliwanag kaysa dati. Isang malaking handaan ang nagaganap sa hardin. Ito ang unang kaarawan ni Hiraya. Ang hardin ng Casa Arkila ay hindi na hardin ng mga orkidya lamang. Ngayon, puno na ito ng mga lobo, mga banderitas, at higit sa lahat, puno ng mga taong masaya. Ang mga bisita ay hindi lang mga sosyal na kaibigan ng mga bantayog. Kasama rin nila ang mga simpleng kapitbahay ni Diwa mula sa Baryo Ginhawa na malugod na inimbitahan at isinakay pa sa isang air-conditioned na bus. Sa gitna ng lahat, isang maliit na batang lalaki na may suot na korona ang tuwang-tuwang naglalakad. Kahit papaika-ika pa, ito si Hiraya. Humahagik-gik siya habang hinahabol ang isang makulay na paru-paro. Sa isang mesa, masayang nag-uusap ang dalawang lola. Si Doña Mayumi na malusog na ngayon at puno ng sigla, at si Aling Tasing, ang ina ni Diwa, naganap ng magaling mula sa kanyang operasyon sa puso at ngayon ay nakatira na sa mansyon. Nagtatawanan sila na parang matagal nang magkakilala habang naghahanda ng hiwa ng cake para sa mga bata. Sa di kalayuan, nakatayo si Don Dakila. Ang dating nakasimangot at laging seryosong muka ay napalitan ng isang nangiti na abot-tenga. Kausap niya ang mga magsasaka mula sa ginhawa, nakikipagkwentuhan tungkol sa ani at panahon. Ang dating hari ng palasyo ay natututo ng maging parte ng komunidad. At si Diwa, nakatayo siya sa ilalim ng isang puno, pinagmamasdan ang lahat. Ang kanyang simpleng bestida ay napalitan ng isang puting uniforme ng isang nursing student. Sa kanyang leeg, nakasabit ang isang stethoscope. Biglang may yumakap sa kanya mula sa likuran, ang kanyang ina. "Anak, ang saya-saya ko para sa'yo," sabi ni Aling Tasing. "Mas masaya po ako, inay, dahil nandito kayo," sagot ni Diwa. Humarap at niyakap ang ina. Sa sandaling iyon, lumapit si Hiraya na paggiwang-giwang. Itinaas nito ang kanyang maliliit na kamay patungo kay Diwa. "Mama." Iyon ang unang salita ng bata. Hindi lolo o lola, kundi mama. Para sa babaeng nagbigay sa kanya ng pangalawang hininga. Naiyak si Diwa sa tuwa. Binuhat niya ang bata at hinalikan ito ng buong pagmamahal. Lumapit sina Don Dakila at Doña Mayumi. "Mukhang may paborito na talaga ang apo ko," natatawang sabi ni Don Dakila. Kinuha niya ang isang maliit at patag na kahon mula sa kanyang bulsa at iniabot ito kay Diwa. "Para sa iyo, anak, isang munting regalo." Binuksan ito ni Diwa. Sa loob, isang bagong stethoscope. Ngunit hindi ito ordinaryo. Sa metal na bahagi nito, may nakaukit na mga salita. "Diwa Pagsibol Bantayog, RN. Advance gift para sa pagtatapos mo," nakangiting sabi ni Doña Mayumi. "Naniniwala kami sa iyo." Niyakap ni Diwa ang kanyang mga bagong magulang. "Salamat po. Maraming salamat po sa lahat." Habang papalubog na ang araw, nagtipon silang lahat para sa isang family picture. Si Don Dakila at Doña Mayumi sa magkabilang dulo. Sa gitna, si Aling Tasing na nakaupo at sa harap niya si Diwa na buong pagmamalaking karga-karga
ang nag-iisang dahilan ng lahat ng pagbabago. Si Hiraya. Ang flash ng kamera ay kumislap at sa isang larawan, nahuli ang isang perpektong sandali. Isang larawan ng isang pamilyang binuo, hindi ng dugo, kundi ng mga pagsubok, pagpapatawad, at pag-ibig na walang hanggan. Ang dating malamig na Casa Arkila ay isa ng tunay na tahanan, pinainit ng liwanag na dala ng isang simpleng dalaga mula sa probinsya. Ang munting sibol mula sa Baryo Ginhawa ay hindi lang nag-ugat at namulaklak. Nagdala rin ito ng bagong buhay at paghilom sa isang lupang matagal ng tigang. At dito po nagtatapos ang kwento nila, Diwa, Hiraya at ng buong pamilya Bantayog. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na kabutihan at karunungan, gaano man kasimple ang pinagmulan, ay may kakayahang maghilom ng pinakamalalim na sugat at magpainit ng pinakamatigas na puso. Taos-puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa bawat kabanata ng Ang Himala sa Casa Arkila. Sana po ay napulutan ninyo ng inspirasyon at pag-asa ang kwentong ito. Nais ko pong marinig ang inyong saloobin. Ano po ang pinakapaborito ninyong eksena? Anong aral ang tumatak sa inyong puso't isipan? I-comment nyo lang po sa ibaba at ating pagkwentuhan. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button, ay share sa inyong mga kaibigan at kapamilya, at syempre, mag-subscribe na po kayo para hindi mahuli sa mga susunod pa nating mga kwento. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento, at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.